Maingat kong hinahaplos ang tela ng mamahaling barong Tagalog ni Esteban, sinisiguro na walang kahit isang gatla o gusot sa kanyang balikat bago siya humarap sa maraming tao. Sa gitna ng mabigat na amoy ng mga sariwang bulaklak ng patay at ang mahinang kanta ng koro sa loob ng kapilya, tanging ang kapakanan ng aking asawa ang iniisip ko. Gusto kong maging kagalang-galang siya sa paningin ng lahat habang binibigkas ang huling eulogy para sa aking ama. Wina, huwag ka nang mag-abala pa dahil tapos na tayo. Narito ang mga papeles para sa ating annulment at huwag kang magkakamaling tumanggi dahil kakasuhan ka namin ng pagnanahaw sa sarili mong ama. Nanigas ang aking mga kamay na nakahawak pa rin sa kanyang kurbata. Ang boses ni Esteban ay walang bahid ng emosyon, kasing lamig ng bangkay ni Papa na nasa loob ng kabaong, ilang hakbang lamang ang layo mula sa amin. Tiningnan ko siya sa mga mata, naghahanap ng kahit katiting na biro, ngunit tanging pandidiri at pagkainip ang nakita ko doon. Hindi ko pa man maibuka ang aking bibig para magtanong, ay bumukas na ang pinto ng silid at pumasok ang aking biyenan na si Doña Valentina. Kasunod ang ilang tauhan ng media na tila ba kanina pa naghihintay sa labas. Walang hiya ka, Wina? Akala namin ay mabuti kang asawa. Yun pala ay unti-unti mo nang nilulustay ang kaba ng pamilya Villarreal para itago sa mga sikretong account ng tatay mo. Ang boses ni Doña Valentina ay pumailan lang sa buong kapilya, sapat na malakas para makuha ang atensyon ng bawat negosyante at politiko na naroroon. Humahagulgol siya, hawak ang kanyang rosaryo, umaarte na tila siya ang biktima ng isang malaking panloloko, habang ang mga flash ng camera ay walang tigil sa pagtama sa aking mukha. Nararamdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay parang mga bubuyoy na sumusugod sa aking pandinig. Binabansagan akong traidor at mamamatay tao. Pinilit akong palibutan ng mga bodyguards ni Esteban. Ginigipit ako sa isang sulok habang patuloy ang pag-atake ng kanyang ina. Pirmahan mo ang pagsuko sa lahat ng ari-arian ng mga Villarosa bilang pambayad sa lahat ng ninakaw mo o mabulok ka sa kulungan bago pa mailibing ang ama mo. Pagbabanta ni Esteban sa aking tainga, ang kanyang hininga ay amoy, alak at kataksilan. Sa gitna ng kaguluhang ito, sa ilalim ng bigat ng kanilang mga kasinungalingan, may kung anong bahagi sa loob ko ang biglang pumatak at nabasag. Ang init ng aking mga luha ay biglang naglaho, napalitan ng isang kakaibang ginaw na dumaloy sa aking mga ugat. Naalala ko ang 7 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa kanila, ang mga gabing pinalipas ko sa pagtatrabaho para sa mga proyekto ni Esteban habang siya ay nagsasaya. Ang pagtitiis ko sa bawat pang-aalipusta ni Valentina para lamang mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Lahat ng iyon ay parang isang malabong panaginip na ngayon ay nagising na sa isang malupit na katotohanan. Tumingin ako kay Esteban, hindi nang may pagmamakaawa, kundi may kasamang matalas at mapanuring paningin na tila ngayon ko lamang siya tunay na nakilala. Ang lalaking minahal ko ay isa lamang palang parasitiko na naghahanap ng bagong mabibiktima. Dahan-dahan kong kinuha ang fountain pen mula sa bulsa ng kanyang barong, ang mismong panulat na iniregalo ko sa kanya noong anibersaryo namin. Imbes na pirmahan ang dokumento, ay marahan ko itong itinupi at isinilid sa aking pitaka. Isang tipid at nakapahing ilabot ng iti ang sumilay sa aking mga labi na nagpatigil sa pag-iyak ni Doña Valentina. Esteban, Mama, huwag kayo masyadong magmadali sa paglilibing sa akin. Mahina, ngunit malinaw kong sabi. Ang bawat salita ay parang haplos ng patalim sa hangin. Dahil bago niyo makuha ang kahit isang sentimo mula sa pangalan ng tatay ko, sisiguraduhin kong alam ko na kung saang basurahan kayo pupulutin pagkatapos nito. Tumalikod ako at naglakad palabas ng kapilya. Taas noo sa harap ng mga kamera, hindi pinapansin ang mga gwardyang nagtangkang humarang sa akin. Sa aking paglabas, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa akin, na naglalaman ng isang audio clip na may petsa kagabi. Ang gabi
kung kailan namatay si Papa. Huminga ako ng malalim. Hinahayaang pumasok ang malamig na hangin sa aking baga. Ang laban ay hindi pa nagsisimula, ngunit alam ko na kung sino ang unang babagsak. Ang kapilya na dati ay puno ng taimtim na panalangin ay naging mistulang arena ng isang malupit na teleserye. Sa gitna ng altar, sa harap ng krus at ng kabaong ni Papa, humahagulgol si Doña Valentina. Ang kanyang mga kamay na laging may hawak na debosyonal ay nanginginig habang itinuturo ako. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisingi ay tila pinag-isipang mabuti, isang pagtatanghal na karapat-dapat sa isang parangal. Wina, paano mo nagawa ito? Pinagkatiwalaan ka namin. Hindi lang ang pera ng mga Villarreal ang kinuha mo, pati ang huling hininga ng sarili mong ama ay ninakaw mo dahil sa labis na stress na ibinigay mo sa kanya. Ang boses ni Doña Valentina ay basag, puno ng pait na tila ba siya ang nawala ng magulang. Sa paligid, ang mga dating kaibigan ng pamilya at mga kamag-anak na madalas kong pagsilbihan sa mga handaan ay nagsimulang mag-iwas ng tingin. Ang mga bulong-bulungang sayang, walang utang na loob, at gold digger ay gumagapang sa hangin, mas masahol pa sa amoy ng unti-unting nalalantang mga bulaklak. Hindi ako kumikibo. Pinagmamastan ko lang ang aking biyenan. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, sinusuri ko ang bawat galaw ng kanyang mga mata. Doon ko nakita ang isang kislap ng tagumpay na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang panyo. Lumapit si Esteban sa akin. Bitbit ang isang makapal na folder. Inilabas niya ang mga dokumentong sinasabi niyang bank statements. Tingnan niyo ang lahat. Libo-libong piso ang inilipat ni Wina sa isang dummy account habang may sakit ang kanyang ama. You were so greedy, Wina. Hindi mo man lang hinintay na lumamig ang katawan ni Papa bago mo sinimulan ang plano mo. Inilapag niya ang mga papel sa ibabaw ng kabaong, isang tahasang pambabastos na nagpasinghap sa mga nakakakita. Isang hakbang ang ginawa ko patungo sa kanila. Hindi mabilis, kundi dahan-dahan at may bigat ng otoridad. Kinuha ko ang isa sa mga papel. Isang sulya pa lang ay alam ko ng peke ito. Ang font, ang margin, at ang mismong pirma ni Papa ay masyadong perpekto. Isang pagkakamali ng isang taong hindi nakakaalam kung paano pumirma si Papa kapag inaatake siya ng arthritis. Hinarap ko ang maraming tao. Ang aking boses ay hindi nanginig. Ito ay malinaw, malamig, at tumatagos sa bawat sulok ng kapilya. Ang galing niyo pong umarte, Mama. Kung hindi ko lang alam na baon sa utang ang kumpanya ng mga Villarreal dahil sa maling investments ni Esteban sa Macau, baka naniwala pa ako sa inyo. Napatigil ang paghagulgol ni Valentina. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging bingi. Ang mga mata ni Esteban ay lumaki sa gulat. Ang kanyang muka ay unti-unting namumutla sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Anong sinasabi mo? Pagtatanggol ni Esteban, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. You are just trying to deflect the blame. Magnanahaw ka! Numiti ako ng bahagya. Isang ngiting walang init. Magnanahaw? Bakit hindi niya ipaliwanag sa lahat? Kung nasaan na ang orihinal na titulang ng mansong tinitirhan niyo ngayon? Bakit nakapangalan na ito sa kumpanya ni Papa? Bilang collateral sa utang niyo noong nakaraang taon. Ang tunog ng pagbagsak ng rosary ni Valentina sa marmol na sahig ay tanging narinig sa buong silid. Ang kanyang mga labi ay nanginig, hindi na dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa purong takot. Alam kong tinamaan ko ang kanilang pinakaiingatang sikreto. Ang kanilang karangyaan ay isang malaking ilusyon, at ako ang may hawak ng susi para gibain ito. Biglang bumukas ang malaking pinto ng kapilya. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Isang matandang lalaki na nakasuit ang pumasok, may dalang itim na briefcase. Lahat ay napalingon. Ito si Attorney Ledesma, ang matapat na abogado ni Papa sa loob ng 3 dekada. Hindi siya tumingin sa media o sa mga nagbubulungang bisita.
Dumiretso siya sa akin at yumukod ng bahagya. Magandang gabi, Senyora Wina. Narito na ako para sa pagbabasa ng special instruction ni Don Marcelo. At kasama na rin ang listahan ng mga taong hindi pinapahintululutang humawak sa anumang ari-arian ng mga Villarosa. Tumingin si Attorney Ledesma kay Esteban at Valentina na may halong pandidiri. Simulan na ba natin ang totoong palabas? Ang bawat salitang binibikas ni Attorney Ledesma ay parang mga hampas ng martilyo na nagpapatibay sa aking panindigan habang unti-unting winawasak ang kumpiyansa ni na Esteban at Doña Valentina. Sa gitna ng kapilya, hawak ng abogado ang isang lumang dokumento na may selyo ng aking ama. Ang kanyang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Sapat na upang patahimikin pati ang pinakamalakas na bulong-bulungan ng media. Ayon sa huling tagubilin ni Don Marcelo Villarosa, panimula ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang anak na si Wilhelmina ay may karapatang manatili sa mansyon ng mga Villarreal sa loob ng 40 araw mula sa sandali ng kanyang pagpanaw. Walang sinuman, kahit ang kanyang asawa o biyenan, ang pwedeng magpaalis sa kanya habang hindi natatapos ang panahon ng pagluluksa. At kung tatangkayin ninyang gawin yon, ang lahat ng utang ng kumpanya ninyo na binayaran ni Don Marcelo ay agad na tatawaging due and demandable sa loob ng 24 na oras. Nakita ko ang paglunok ni Esteban. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay napalitan ng matinding takot. Alam niya ang ibig sabihin nito. Kapag hiningi ni Attorney Ledesma ang pambayad sa utang na yun din, magigising ang mga Villarreal sa kalsada na wala, kahit isang saplot. Si Doña Valentina naman ay napakapit sa braso ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nandidilat sa galit, habang pilit na pinapanatili ang kanyang banal na imahe sa harap ng publiko. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tinalikuran ko sila at sumakay sa sasakyan, patungo sa mansyong naging kulungan ko sa loob ng 7 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako uuwi bilang isang masunuring asawa. Uuwi ako bilang isang mananakop. Pagpasok ko sa malaking pintuan ng mansyon, ang katahimikan ng bahay ay tila ba nagbabadya ng isang bagyo. Ngunit hindi ang katahimikan ang bumate sa akin, kundi ang pamilyar at nakakasulasok na boses ni Sienna. Nakaupo siya sa paborito kong sofa sa sala, may hawak na baso ng wine at tila ba nagmamay-ari na ng buong paligid. Ang aking matalik na kaibigan, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking mga sikreto, ay narito na ngayon, formal na sumasakop sa puwang na iniwan ko. Wina, don't be so dramatic, sabi ni Sienna habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang taglish ay puno ng pagkukunyari, ang boses ay malambot pero puno ng lason. Esteban told me everything. You should just sign the papers and leave. Bakit mo pa kailangang pahirapan ang sarili mo? You know you can't win against them. Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako patungo sa kanya ng walang kaba. Nang magkatapat kami, naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Ang pabango ako mismo ang nagregalo sa kanya noong nakaraang buwan. Sa halip na sampalin siya o sumigaw, kinuha ko ang baso ng wine mula sa kanyang kamay at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa mamahaling carpet na kulay puti. Bisita ka lang dito, Sienna. At ang mga bisita, hindi dapat nangingialam sa gamit ng may-ari. Malamig kong sabi habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ipagtimpla mo ako ng kape, na yun din. Namutla si Sienna sa akin direktang utos. Nakita ko ang pagnangalit ng kanyang mga ngipin, ngunit bago pa siya makasagot, ay pumasok na sina Esteban at Valentina. Ang tensyon sa loob ng sala ay halos hindi na makahinga sa tindi. Hindi ko sila pinansin. Umakyat ako sa aking silid at ikinandado ang pinto. Kinuha ko ang aking laptop at binuksan ang email na ipinadala ni Papa bago siya mawala ng malay sa ospital. Ito ay isang encrypted file na may pamagat na Project Phoenix. Sa bawat folder na binubuksan ko, unt-unting nabubuo ang larawan ng kataksilan ng mga Villarreal. Hindi lang sila baon sa utang.
Gumamit sila ng mga pekeng pirma para ilipat ang ilang pondo ni Papa sa kanilang sariling kumpanya. Ngunit ang pinaka-nakakagulat na nadiskubre ko ay nasa huling bahagi ng file. Isang scanned copy ng isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Doña Valentina at ng isang hindi kilalang korporasyon. Isang dokumento na magpapatunay na ang lahat ng pagpapanggap ni Valentina bilang isang relihiyosong biyuda ay isang malaking kasinungalingan. Sa ilalim ng dokumento ay ang pirma ni Valentina na nagpapatunay na hindi si Esteban ang tunay na tagapagmana ng yaman ng mga Villarreal. Isang sikretong pwedeng magpabagsak sa buong pundasyon ng kanilang pamilya. Isang mahinang tunog ng notification ang narinig ko mula sa aking cellphone. Isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nahanap mo na bang apoy para sa Phoenix, Wina? Mag-ingat ka, dahil ang mga ahas ay nasa loob na ng iyong silid. Kasabay nito, narinig ko ang mahinang pag-ikot ng doorknob ng aking kwarto mula sa labas. May nagtatangkang pumasok, at hindi ito si Esteban. Nanatili akong nakaupo sa harap ng aking laptop. Hindi tinitingnan ang pinto, ngunit ang buong atensyon ko ay nasa bawat mahinang tunog ng mekanismo ng lock na pilit na iniikot mula sa labas. Walang takot. Tanging isang malamig na kalkulasyon ang dumadaloy sa aking isipan. Dahan-dahan kong isinara ang screen ng laptop at tumayo. Hindi ko na hinintay na mawasak ang pinto. Ako na mismo ang nagbukas nito. Bumungad sa akin si Esteban. Hingal at namumula ang muka sa galit. Habang sa likod niya ay nakatayo si Sienna na tila isang anino. Ibigay mo sa akin ang password ng lahat ng accounts ni Papa. Asik ni Esteban. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Kailangan ng kumpanya ang pondo ngayon din. Don't be a hurdle, Wina. Asawa pa rin kita at tungkulin mong tulungan ang pamilyang ito. Yuningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang dating kagalang-galang na negosyante sa aking paningin ay mukha na ngayong pulubing nagmamakaawa para sa barya. Tungkulin? Ang huling beses na chineko, Esteban, ang tungkulin ng isang asawa ay hindi kasama ang pakikipagsabutan sa kabit para nakawan ang namatayan niyang asawa. How dare you? Sigaw ni Sienna. Ngunit isang matalas na tingin ko lang ay napatigil siya. At ikaw, Sienna, huwag mong kalimutan na ang lahat ng alahas na suot mo ngayon ay binili gamit ang perang pinaghirapan ko. Huwag kang masyadong kampante. Sabi ko, bago muling hinarap si Esteban. Wala na ang pera, Esteban. Inilipat ko na ang lahat sa isang offshore foundation na walang kinalaman sa pangalan ng mga Villarreal. You are broke. At bukas, sa grand launching ng bagong project nyo, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok ang pundasyon ng inyong kumpanya. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Nilagpasan ko sila at dinala ang aking gamit. Kinabukasan, sa loob ng isang marangyang boardroom sa Makati, nakatayo si Doña Valentina sa gitna ng entablado. Pilit nang umingiti sa harap ng mga pinakamalalaking investors sa bansa. Ipinapakita niya ang blueprint ng Villarreal Heights, ang proyekto na ako ang nagdesign. Ngunit, ang pangalan ni Esteban ang nakalagay. This project is a symbol of our resilience and heritage, deklara ni Valentina, habang ang lahat ay pumapalakpak. It is a symbol of a potential lawsuit, Mother. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng silid. Pumasok ako na may dalang sariling set ng blueprints. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatutok sa akin. Nakita ko ang pagdilat ng mga mata ni Valentina. Ang kanyang kamay ay otomatikong napahawak sa kanyang dibdib. Lumapit ako sa digital screen at isinaksak ang aking device. Ipinakita ko ang isang structural flaw sa mezzanine level na pilit na itinago ni Esteban para makatipid sa gastos. Ang disenyong ito ay hindi ligtas. Kapag itinuloy nyo ang paggamit ng substandard materials na nakalagay sa inyong procurement list, ang gusaling ito ay guguho sa loob ng 5 taon. As the original architect,
I am withdrawing my seal and copyright from this project immediately. Ang gulong-gulungan ng mga investors ay parang isang malakas na kulog sa loob ng boardroom. Ang mukha ni Esteban ay naging kasing puti ng papel. Wina, ano ba ang ginagawa mo? Sinisira mo kami. Sigaw niya, nakakalimutan na may mga kliyente sa paligid. Hindi ko kayo sinisira, Esteban. Inilalantad ko lang ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi niyo kayang itayo ang kahit isang poste nang wala ako. Malamig kong sagot. Tumalikod ako, ramdam ang bawat tingin ng paghanga at takot mula sa mga taong naroroon. Sa bawat hakbang ko palabas ng gusali, nararamdaman ko ang tamis ng unang tagumpay. Ngunit pagdating ko sa lobby, sinalubong ako ng 4 na lalaking nakauniporme ng pulis. Isang matandang opisyal ang humarang sa aking daan, may hawak na isang puting papel. Mrs. Wilhelmina Villarosa? Mayroon kaming warrant of arrest at supina para sa iyo, sabi ng pulis. Ang kanyang boses ay seryoso at walang halong biro. Inirereklamo ka ng pamilya Villarreal ng tangkang pagpatay sa iyong ama, si Don Marcelo Villarosa. Ayon sa testimonya ng inyong nurse at ng inyong asawa, ikaw ang huling humawak sa gamot ng iyong ama bago ito bawian ng buhay. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Mula sa likuran ng mga pulis, nakita ko si Doña Valentina at Esteban na dahan-dahang lumalabas ng elevator. Ang biyenan ko ay may hawak na namang panyo, umiiyak ng walang tunog habang nakasandal kay Esteban. Isang ngiti ng tagumpay, ang sandaling sumilay sa mga labi ni Esteban bago niya ito itago sa likod ng isang malungkot na mukha. Sa gitna ng mataong labi, sa harap ng media na kanina lang ay hanga sa akin. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang inilalabas ng pulis ay tila isang hatol ng kamatayan. Malamig ang baka ng upuang kinauupuan ko sa loob ng madilim at masikip na interrogation room. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya sa kisame na pabaling-baling ang kurap, lumilika ng mga aninong tila sumasayaw sa dingding. Sa labas, naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga pulis at ang tunog ng mga makinilya. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong tibok ng puso. Kalmado, matatag, at handang lumaban. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Valentina. Wala siyang kasamang pulis o abogado. Hawak niya ang kanyang kulay itim na rosaryo. Ang kanyang muka ay puno ng huwad na awa. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ngunit agad ko itong binawi. Wina, anak. Bakit kailangang umabot sa ganito? Simula niya, ang kanyang boses ay nanginghinig sa drama. Alam mo namang mahal ka namin. Si Esteban hindi makatulog dahil sa nangyayari. Sabihin mo lang sa amin kung nasaan ang mga pondo, ibigay mo ang Project Phoenix, at kami na mismo ang maglalakad para ma-withdraw ang mga kaso laban sa iyo. Para na rin ito sa dangal ng yumaong ama mo. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Dangal? Ang kapal ng mukha ninyong banggitin ang danga ng papa, habang kayo ang pilit na dumudungis dito. Alam nating dalawa, Mother, na wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. At alam din nating dalawa kung sino ang tunay na kumuha ng kanyang gamot noong gabing yon. Napatigil ang paggalaw ng kanyang mga daliri sa butil ng rosaryo. Ang kanyang mapagkunwaring mukha ay biglang nagbago. Ang mga mata niya ay naging matalas at ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya ng galit. Huwag kang magmalinis, Wina. Isang salita ko lang sa media, habang buhay kang magiging mamamatay tao sa paningin ng mga tao. Ibigay mo ang pera o mabulok ka rito. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng meron ka ngayon. Ang utang na loob ko ay sa Diyos at sa ama ko lang. Hindi sa mga taong kasing dumi ng budi ninyo. Sagot ko ng walang takot. Lumabas na kayo. Mas masahol pa sa amoy ng kulungan ang presensya nyo. Padabog na tumayo si Valentina at lumabas. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, ay may pumasok na isang matandang lalaki. Si Mang Selmo, ang dating driver at tauhan ng aking ama na bigla na lang nawala noong nakaraang buwan.
Akala ko ay binayaran siya ng mga Villarreal para manahimik, ngunit ang takot sa kanyang mga mata nang makita si Valentina ay nagsasabi ng ibang kwento. Nang makalabas si Valentina, mabilis na lumapit sa akin si Mang Selmo habang nagpapanggap na naglilinis ng sahig. Senyora Wina, makinig kayo, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi po gamot ang pinalitan nila. Narinig ko po sila noong gabing yon. Sinadya na lang galitin si Don Marcelo. Binulungan siya ng mga kasinungalingan tungkol sa inyo hanggang sa hindi nakayanan ng kanyang puso. At may hawak akong record ng usapan nila ni Doña Valentina. Bago pa ako makapagtanong, ay bumukas muli ang pinto. Si Attorney Ledesma na ang pumasok, may dalang mga papeles ng release order. You are free to go, Wina. Someone posted your bail and filed a counter-affidavit that neutralized their primary witness. Sino? Tanong ko habang tumatayo. Isang kaibigan ng iyong ama na ayaw magpakilala, sagot ng abogado. Pero kailangan nating magmadali. Pumunta na tayo sa mansyon. Pagdating namin sa harap ng mansyon ng mga Villarreal, isang tanawin ang sumalubong sa akin na nagpakulo ng aking dugo. Ang lahat ng gamit ni Papa, ang kanyang mga paboritong libro, ang kanyang mga koleksyon ng mga lumang mapa at maging ang kanyang mga damit, ay nakatambak sa gilid ng kalsada, parang mga basura. Naririnig ko ang tunog ng pagkaladkad na mabibigat na kasangkapan mula sa loob ng bahay, patungo sa labas. Nakatayo si Esteban sa balkonahe. Naninigarilyo habang pinapanood ang mga tauhan niya na itapon ang huling kahon ng mga gamit ni Papa. Oops, sorry Wina, sarkastikong sabi ni Esteban nang makita ako. Linis bahay lang. Masyadong maraming kalat at amoy lupa na ang mansyong ito. Sabi ko naman sa'yo, wala ka nang babalikan dito. Sa gitna ng tambak ng mga gamit, nakita ko ang isang frame ng litrato. Ang tanging litrato namin ni Papa noong graduation ko sa architecture. Habang papalapit ako para kunin ito, isang tauhan ni Esteban ang hindi sinasadyang natisod at ang sapatos nito ay direktang tumama sa frame. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasabay ng pagkawasak ng huling alaala na iniingatan ko. Tumingala ako kay Esteban. Ang aking muka ay walang bakas ng luha. Tanging isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa akin. Ang apoy sa loob ko ay hindi na lamang basta galit. Ito ay isang layuning wawasak sa lahat ng kanilang itinatayo. Hindi ko tiningnan ang mga piraso ng bubog sa semento bilang dumi o basura. Para sa akin, ang bawat piraso ng basag na salamin mula sa litrato namin ni Papa ay sumisimbolo sa bawat pangako at bawat sakripisyong dinurog ng mga Villarreal. Dahan-dahan akong lumuhod, hindi para lumuhod sa harap ni Esteban, kundi para pulutin ang mga labi ng aking danggal. Ramdam ko ang talas ng bubog na humiwa sa aking daliri, ngunit hindi ko naramdaman ang hapdi. Ang apoy sa aking dibdib ay sapat na para itikom ang anumang pisikal na sakit. Enjoying the view, Wina? Bagay sa iyo ang nasa lupa, pulubi at walang kinalaman. Panguuyam ni Esteban mula sa itaas ng balkonahe. Narinig ko ang maharot na tawa ni Sienna sa kanyang tabi, isang tunog na parang kaskas ng kuko sa pisara. Huwag kang mag-alala, ipapatawag ko ang garbage collector para isama ka sa mga basura ng tatay mo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Pinunasan ko ang dugo sa aking daliri gamit ang laylayan ng aking itim na damit. Tumingala ako sa kanila. Ang aking mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Salamat sa paalala, Esteban. Dahil sa ginawa niyo, mas naging malinaw sa akin kung gaano kalaki ang kailangang bayaran ninyong dalawa. Isama mo na ang interes. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Bit-bit ang ilang kahon na nailigtas ni Mang Selmo. Sumakay ako sa sasakyang naghihintay sa akin. 3 araw ang lumipas. Habang abala ang mga Villarreal sa paghahanda para sa bidding ng Sovereign Plaza, ang pinakamalaking mixed-use development sa bansa na inaasahan nilang magliligtas sa kanilang bangkaroteng kumpanya,
ay abala naman ako sa pagtatayo ng aking sariling imperyo. Sa loob ng isang minimalistang opisina sa gitna ng Bonifacio Global City, nakatayo ako sa harap ng malaking bintana. Villarosa Designs ang nakasulat sa pintuang salamin. Ito ang pangalang matagal lang ibinuo ni Valentina. Ngunit ngayon ay muling mabubuhay. Senyora, handa na po ang lahat para sa presentation sa Sovereign Group. Ulat ni Attorney Ledesma habang inilalapag ang isang black leather portfolio. Nandoon na rin ang pamilya Villarreal. Akala nila ay sila lang ang tanging choice ng mga investors. Pumasok ako sa conference room ng Sovereign Group nang walang pasabi. Ang tunog ng aking matulis na heels sa makinis na sahig ay parang isang babala. Nakita ko sina Esteban, Doña Valentina, at Sienna na nakaupo na sa loob. Masayang nakikipag-usap sa chairman ng korporasyon. Nang makita nila ako, ang ngiti sa kanilang mga labi ay parang isang kandilang. Biglang hinipan ng malakas na hangin. Wina, what are you doing here? This is a private meeting for legitimate developers, not for criminals on bail. Asik ni Esteban habang tumatayo, pilit na itinatago ang pagkagulat. Mr. Chairman, pasensya na sa abala, sabi ni Doña Valentina sa chairman. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. My daughter-in-law is having some mental issues lately. Baka naligaw lang po siya. Mumiti ako ng bahagya sa chairman, si Mr. Cheng, na dating kliyente ni Papa. Hindi ako naligaw, Mr. Cheng. Narito ako para mag-present ng isang design na hindi gumagamit ng substandard materials at hindi nagnanahaw ng copyright ng ibang architect. Inilapag ko ang aking tablet sa mesa at nag-project sa pader ang isang 3D walkthrough ng Sovereign Plaza. Mas detalyado, mas matibay, at mas matalino kaysa sa disenyong isinumitay ni Esteban. Ang disenyong hawak ni Mr. Villarreal ay may malaking buta sa structural integrity. Particular na sa drainage system na magdudulot ng pagbaha sa loob lamang ng 2 taon. My firm, Villarosa Designs, is offering a solution that is 20% more cost-efficient without compromising the lives of the future tenants. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging bingi. Nakita ko ang pagpawis sa noo ni Esteban habang tinitingnan ni Mr. Cheng ang mga technical details na ipinapakita ko. Isa-isang binuklat ni Mr. Cheng ang mga dokumento. This is impressive, Miss Villarosa. This is exactly the kind of vision your father would have had, sabi ni Mr. Cheng. Tumiin siya kay Esteban nang may pagkadismaya. Mr. Villarreal, I think our partnership ends here. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang bilyon-bilyong halaga ng proyekto sa isang taong hindi man lang alam ang pagkakaiba ng load-bearing wall sa isang partition. Pero Mr. Cheng, may kontrata tayo! Sigaw ni Valentina. Ang kanyang boses ay nagsisimulang tumaas at nawawala na ang kanyang poise. Basahin niyo ang fine print, Doña Valentina. Ang Sovereign Group ay may karapatang kanselahin ang kontrata kapag napatunay ang may technical fraud ang kumpanya nyo. At base sa pinakita ni Miss Villarosa, fraud is an understatement. Sagot ni Mr. Cheng. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Tumingin ako kay Esteban na ngayon ay mukhang sasabog na sa galit at kay Sienna na nakayuko sa hiya. Salamat sa oras niyo, Mr. Cheng. My team will send the formal contract tonight. Palabas na ako nang harangin ako ni Esteban sa hallway. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Akala mo ba panalo ka na? Isang proyekto lang ito, Wina. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan sa industriyang ito. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking braso. Hindi mo ba naintindihan, Esteban? I don't need to go anywhere. I am already here. At simula pa lang ito. Dahil sa susunod na magkikita tayo, hindi lang proyekto ang kukuha ko sa inyo, kundi ang mismong lupang kinatatayuan nyo. Naglakad ako palayo, ngunit napatigil ako nang makatanggap ng tawag mula kay Attorney Ledesma. Wina, may balita ako. Ang anonymous benefactor mo, nahanap na namin kung sino siya. At hindi mo paniniwalaan kung kanino galing ang pera. Naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ang tunog ng aking sariling mabilis na paghinga
ay tanging narinig ko sa tahimik na hallway. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na kristal. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong ang halaga ng suot na alahas ay sapat na para bumuhay ng isang maliit na baryo. Dito, sa annual Real Estate Gala, ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang reputasyon ng mga Villarreal ay maglalaho na parang usok. Suot ko ang isang emerald green na gown na gawa sa seda, na bumabalot sa aking katawan na tila isang baluti ng kapangyarihan. Wala na ang bakas ng pagluluksa sa aking mukha. Tanging ang isang malamig at perpektong maskara ng tagumpay ang aking ipinapakita. Sa aking tabi ay nakatayo ang lalaking hindi ko inaasang magiging sandigan ko, si Gabriel Monteverde. Ang pinakamalaking karibal ni Esteban at ang taong palihim na nagpiyansa sa akin. Ready to break some hearts, Wina? Bulong ni Gabriel habang dahan-dahang inilalagay ang aking kamay sa kanyang braso. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng kumpiyansa na tila ba ang buong gabi ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. I'm not here to break hearts, Gabriel. I'm here to reclaim a throne. Sagot ko, habang nagsisimulang maglakad papasok sa gitna ng bulwagan. Ang tunog ng aming marahang mga hakbang sa makinis na sahig ay tila ba nagpatigil sa lahat ng usapan. Ang bawat ulo ay lumingon, at ang mga bulong ay nagsimulang gumapang sa hangin. Sa dulo ng silid, nakita ko sina Esteban at Doña Valentina. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagarbong damit, pilit na nakikipagnitian sa mga bangkero, ngunit ang kanilang mga mata ay bakas ang desperasyon. Nang makita nila ako kasama si Gabriel, ang baso ng champagne sa kamay ni Esteban ay bahagyang nayanig, dahilan para tumalsik ang ilang patak ng alak sa kanyang mamahaling suit. Wina, how did you get in here? Mabilis na lumapit si Esteban. Ang kanyang boses ay puno ng panggigigil na pilit niyang itinatahom sa likod ng isang pilit na ngiti. And with Monteverde? Really, Wina? Isang gabi ka lang sa labas ng kulungan? Nakahanap ka na agad ng bagong pagsasabitang lalaki? Bago pa ako makasagot, ay humarang na si Doña Valentina, bit-bit ang kanyang paboritong panyo at ang kanyang mapanghusgang tingin. Walang hiya ka, talagang bata ka? Gagamitin mo ang kaaway ng pamilya namin para lang makaganti? Wala ka talagang delikadeza. Baka nakakalimutan mo, asawa ka pa rin ng anak ko sa mata ng batas. Hinarap ko sila ng may isang kalmado at mapang-uyam na ngiti. Ang batas ay tungkol sa ebidensya, Mother, hindi tungkol sa mga drama nyo. At tungkol naman sa pagsasabit, Esteban, mukhang ikaw ang mas nangangailangan niyang ngayon. Nabalitaan ko kasi na ang huling 3 properties nyo sa Forbes Park ay nakatakda ng hatakin ng bangko sa susunod na linggo. Ang katahimikan sa aming paligid ay naging mabigat. Ang ilang mga socialite na nakikinig ay nagsimulang magtakip ng bibig. Ang mukha ni Valentina ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Kasalanan mo ang lahat ng ito! Sinabotahe mo ang Sovereign Plaza! Hindi sabotahe ang tawag sa paglalantad ng katotohanan. Sabat ni Gabriel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, nakakakuha ng atensyon ng chairman ng Real Estate Association. Actually, I invited Wina tonight not as a date, but as the new CEO of Monteverde Villarosa Alliances. We just acquired the controlling stakes of your major suppliers, Esteban. In short, you now owe us money for your ongoing constructions. Ang tunog ng mga bulungan ay naging mas malakas. Nakita ko ang pagpatak ng pawis mula sa noo ni Esteban. That's impossible! You can't just... We are the Villarreals! You were the Villarreals. Pagtatama ko sa kanya. Ang bawat salita ko ay matalas at dahan-dahan. Ngayon, isa na lang kayang kumpanyang nabubuhay sa utang at mga kasinungalingan. At bago matapos ang gabing ito, sisiguraduhin kong wala nang maniniwala sa kahit isang salitang lalabas sa mga bibig nyo. Biglang lumapit ang security manager ng hotel, kasunod ang 2 gwardiya.
Lumapit sila kina Esteban at Valentina na may dalang mga envelope. Mr. Villarreal, Doña Valentina, paumanhin po, ngunit ang inyong membership sa association ay suspendido na dahil sa mga isyung legal na kinakaharap nyo. At ang inyong table reservation para sa gabing ito ay kinansela na rin dahil sa hindi pagbabayad ng nakaraang mga dues. Kailangan nyo na pong lisanin ang ballroom. Ang tunog ng mga mararahas na bulungan at mahihinang tawa mula sa mga bisita ay tila isang libong sampal sa mukha ni na Valentina at Esteban. Ang pagkapahiya sa kanilang mga mukha ay sapat na para punan ang 7 taon ng aking pagtitiis. Pinanood ko silang kalad ka rin palabas ng security habang si Sienna ay pilit na nagtatago sa likod ng ibang tao para hindi madamay sa kahihiyan. Nang mawala na sila sa aking paningin, huminga ako ng malalim. Ngunit ang aking tagumpay ay sandaling naputol nang maramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Gabriel sa aking siko. Wina, kailangan mong makita ito. Bulong niya habang ipinapakita ang kanyang cellphone. Isang live newsfeed ang lumabas. Isang sunog ang kasalukuyang nagaganap sa lumang archive building ng aking ama. Ang gusali, kung saan nakatago ang orihinal na hard copies ng Project Phoenix. They are burning the evidence, Wina, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang laro ay naging mas mapanganib. Hindi lang pala pera ang nakahanda nilang sirain. Nakahanda rin silang pumatay ng mga alaala para lamang makaligtas. Hindi ko ininda ang hapdi ng malamig na hangin sa aking mukha habang mabilis na pinatatakbo ni Gabriel ang kanyang sasakyan patungo sa lumang archive building sa Binondo. Mula sa malayo, ang kalangitan ay kulay kahel at pula, isang nakapanging ilabot na liwanag na nagmumula sa naglalakihang dila ng apoy na unti-unting lumalamon sa huling alaala ni Papa. Pagbaba ko ng sasakyan, ang init ng apoy ay agad na sumalubong sa akin, kasabay ng makapal na usok na humahalo sa amoy ng nasusunog na papel at lumang kahoy. Ang tunog ng mga nababali na poste at ang pagguho ng mga bahagi ng bubong ay tila mga hiyaw ng sakit mula sa aking ama. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Tumayo ako ng tuwid sa tapat ng naglalagablab na gusali. Ang aking mga mata ay nakatitig sa gitna ng impyerno. Wina, huwag kang lalapit. Masyadong mapanganib. Sigaw ni Gabriel habang pilit akong hinahawakan sa braso. Ang paligid ay puno ng mga bumbero na nagmamadaling maglatag ng mga hose. Ang tubig na tumatama sa apoy ay lumilika ng makapal na puting usok na nagpapalabo sa paningin. Mula sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko ang isang itim na SUV. Bumukas ang bintana nito at lumitaw ang mukha ni Esteban. May hawak siyang tasa ng kape at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang bawat pagbagsak ng mga dokumento. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at naglakad palapit sa akin, may suot na mapang-uyam na ngiti. Oh, Wina, what a tragic accident, sabi ni Esteban. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pakikiramay. Mukhang minalas ang archive ni Don Marcelo. Sayang ang mga Project Phoenix na yan. Ngayon, wala na kayong ebidensya para patunayan ang mga paratang nyo laban sa amin. All gone in smoke. Humakbang ako palapit sa kanya. Ramdam ko ang init ng apoy sa aking likuran, ngunit ang lamig ng aking titig ang nagpatigil sa kanya. Talaga ba, Esteban? Akala mo ba ay ganoon kadaling burahin ang kasaysayan ng pamilya ko gamit lang ang isang selyo at isang galon ng gasolina? Kahit ano pang sabihin mo, tapos na ang laro. Singit ni Sienna na lumabas mula sa SUV. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Wala ng records, wala ng testimonya. Wala ng Wina Villarosa na pwedeng lumaban sa amin. You are officially nothing. Tumingin ako kay Gabriel na tumango ng bahagya sa akin. Isang maliit at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Esteban, Sienna, hindi niyo ba napansin na masyadong madaling pasukin ang archive na ito kagabi? Tanong ko sa kanila. Ang aking boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Hindi niyo ba naisip kung bakit walang guarding nakabantay
sa pinakaimportanteng gusali ng mga Villarosa. Nawala ang ngiti sa mukha ni Esteban. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumala sa paligid. Naghahanap ng sagot sa aking sinabi. Ang mga dokumentong sinusunog niyo ngayon ay mga pekeng kopya lamang na ipinalit ko kahapon bago pa kayo magpadala ng tauhan. Patuloy ko, ang bawat salita ko ay parang isang sampal sa kanilang pagkatao. Ang orihinal na hard copies ng Project Phoenix at ang mga recordings ni Mang Selmo ay ligtas na nasa loob ng isang bank vault na ako lang at si Attorney Ledesma ang may access. Ang tanging sinunog nyo ay ang sarili ninyong oras at ang huling pagkakataon na makipag-ayos sa akin. Ang tunog ng pagbagsak ng tasa ng kape mula sa kamay ni Esteban ay hinaluan ng kanyang marahas na pagmura. Ang kanyang mukha ay naging kulay lila sa galit at takot. Nagsisinungaling ka! Imposible yan! Check your tablets, Esteban, sabi ni Gabriel habang itinataas ang kanyang sariling gadget. Villarosa Designs just released a digital copy of the fraudulent contracts to the Securities and Exchange Commission 5 minutes ago. Kasama na rin ang footage ng inyong tauhan na naglalagay ng gasolina sa paligid ng gusaling ito bago magsimula ang sunog. Sa gitna ng usok at apoy, nakita ko ang tuluyang pagkawasak ng mundo ni Esteban. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay nandidilat sa harap ng katotohanang siya. Ay naisahan ng babaeng minsan niyang minalit. Ngunit sa gitna ng aming paghaharap, isang malakas na pagsabog ang nanggaling mula sa loob ng archive. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa aming lahat sa semento. Sa aking pagbagsak, nakita ko ang isang itim na anino na tumatalon mula sa bintana ng ikalawang palapag ng nasusunog na gusali. Isang taong may dalang isang maliit na metal box. Ang box na kinalalagyan ng huling testamento ni Papa na hindi ko pa nabubuksan. Hindi. Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig habang pinipilit kong tumayo. Ang taong iyon ay hindi tauhan ni Esteban. Ang galaw niya ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Ang cliffhanger ay hindi ang sunog, kundi ang pagkakakilanlan ng taong nagnakaw sa huling lihim ng aking ama sa gitna ng panganib. Ang usok ay parang mga tuyong daliri na sumasakal sa aking lalamunan. Naririnig ko ang mahinang pagpito ng hangin sa aking tainga habang pilit kong idinidilat ang aking mga mata sa gitna ng malabong paligid. Ang semento ay malamig at puno ng abo. Ngunit ang init ng galit sa aking dibdib ang nagtulak sa akin para bumangon. Sa di kalayuan, nakita ko ang aninong yon. Mabilis, mailap, at hawak ang metal box na naglalaman ng huling lihim ni Papa. "Uwi na! Huwag kang gagalaw, may sugat ka sa ulo." Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala habang mabilis siyang lumalapit at inaalalayan ako. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Isang bihirang pagkakataon na makita ang bitak sa kanyang perpektong fasad. Hindi ko siya pinansin. Ang paningin ko ay nakapaho kay Sienna. Nakahandusay siya sa kalsada, ilang metro ang layo sa akin, at nagsimulang humagulgol ng malakas nang dumating ang mga unang rumespondeng pulis. "Tulungan niyo po ako." Sinubuan kaming patayin ni Wina. Ipinasok niya kami sa loob ng gusali at pagkatapos ay pinasabog niya ito. Ang boses ni Sienna ay basag, puno ng takot, na tila ba siya ang pinaka-inosenteng biktima sa buong mundo. Ang kanyang gown ay punit-punit at ang kanyang mukha ay may bahid ng uling. Isang sadyang pagkakaayos para magmukhang kawawa sa harap ng mga otoridad. Lumapit si Esteban sa kanya, niyakap siya ng mahigpit habang tinitingnan ako ng may halong pandidire. "Hayop ka, Wina! Hindi mo lang kinuha ang kumpanya, pati buhay namin ay gusto mong bawiin? Kita niyo na? Siya ang nag-setup ng lahat ng ito. Ginamit niya ang archive ng tatay niya para bitagin kami." Pinanood ko silang dalawa. Ang galing nilang magduet sa kasinungalingan. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, baka pati ako ay naniwala sa kanilang palabas. Lumapit ang isang opisyal ng pulis sa akin. Hawak ang kanyang notebook. "Misis, kailangan niyo pong sumama sa presinto para sa questioning."
May seryosong akusasyon laban sa inyo. Tumingin ako sa pulis. Pagkatapos ay kay Sienna. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting nagpatigil sa pag-iyak ni Sienna. Officer, bago niyo ako dalhin, baka gusto niyo munang tanungin si Miss Sienna kung bakit ang kanyang mga kamay ay walang bahid ng uling, samantalang ang kanyang damit ay punit-punit? At baka gusto niyo ring tignan ang dashcam ng sasakyan ni Mr. Monteverde. Doon niyo makikita kung sino talaga ang nadhagis ng metsa sa loob ng gusale. Natahimik si Sienna. Ang kanyang mga mata ay gumala, naghahanap ng maisasagot. Naghugas ako ng kamay! Natapon ng tubig ng mga bumbero sa akin! Pagdadahilan niya, ang kanyang boses ay tumaas sa desperasyon. Water doesn't erase the smell of gasoline, Sienna. Malamig kong tagtag, habang dahan-dahang tumatayo ng mag-isa, inaalis ang pagkakahawak ni Gabriel. At tungkol naman sa metal box na kinuha ng tauhan nyo, huwag kayong masyadong matuwa, dahil ang susi ng box na iyon ay nasa akin. At nangangako ako, mas gugustuhin nyo pang hindi nabuksan ang box na iyon kapag nalaman nyo ang laman. Tumalikod ako at sumama sa pulis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil kailangan kong ayusin ang susunod kong hakbang. Ngunit bago ako makapasok sa patrol car, isang pamilyar na amoy ang dumaan sa aking ilong. Ang amoy ng pabango na tanging ang pinagkakatiwala ang sekretary ni Papa ang gumagamit. Si Linda. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng hood na mabilis na sumasakay sa isang motorsiklo. Ang boses ni Mang Selmo sa aking isipan ay biglang umalingaw-ngaw. Ang mga ahas ay nasa loob na ng iyong silid. Hindi si Sienna ang nagnakaw ng box. Hindi rin tauhan ni Esteban ang tumalon mula sa bintana. Ang taong pinagkatiwalaan ng pamilya ko sa loob ng 20 taon ay ang mismong ng traidor sa amin sa huling sandali. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Ang pagkakanulo ni Esteban ay masakit. Pero ang pagkakanulo ni Linda ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ko sa katapatan. Wina, may mensahe mula ka Attorney Ledesma. Bulong ni Gabriel habang nakasubaybay sa tabi ng sasakyan ng pulis. Ang metal box, hindi lang yan records ng pera. Nandun ang orihinal na kasal ni Doña Valentina sa unang asawa niya na hindi pa pala napapawalang bisa. Kapag nabuksan nila yan, malalaman nilang alam mo na ang totoo, na ang buong pagkatao ni Esteban ay isang malaking iligal na panlilinlang. Ang panganib ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Ngayon, ito ay tungkol sa isang sikretong pwedeng pumatay. Dahil kapag nalaman ni Valentina na hawak ko ang ebidensya ng kanyang bigamy, wala na siyang hindi gagawin para patahimikin ako ng tuluyan. Ang loob ng presinto ay maingay at magulo. Puno ng tunog ng mga nag-uusap na tao, pagkalansing ng mga susi, at ang mabigat na hakbang ng mga pulis sa lumang sahig. Ngunit sa loob ng maliit na silid kung saan ako nakaupo, ang bawat ingay ay tila naglalaho. Nakatitig ako sa refleksyon ng aking mukha sa bintanang salamin. Walang luha. Walang panginginig. Ang tanging nakikita ko ay isang babaeng handang sumunog sa buong mundo para sa hustisya. Pumukas ang pinto at pumasok si Doña Valentina. Bitbit ang kanyang paboritong itim na belo at ang kanyang aura ng huwad na kabanalan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita rito noon. Takot. Isang takot na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng galit. Wina, ang kapal ng mukha mo na gamitin ang mga pulis para hiyain ako sa labas ng simbahan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa panggigigil habang inilalapag niya ang kanyang mamahaling handbag sa mesa. Inutusan mo ba ang abogado mong iyon na magpakalat ng mga walang kwentang chismis tungkol sa nakaraan ko? Isang malaking kasalanan ang ginagawa mo, anak. Ang Diyos ay hindi natutulog. Dahan-dahan akong tumayo. Pinagrus ko ang aking mga braso at tinitigan siya ng diretsyo. Ang katahimikan ko ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang kumpiyansa.
Huwag niyo nang idamay ang Diyos sa usapang ito, Mother. Masyadong malayo ang langit sa impyernong kinatatayuan niyo ngayon. Malamig kong panimula. Nakuha na ni Linda ang metal box, hindi ba? Akala niyo ba ay panalo na kayo dahil nasunog ang archive at hawak niyo na ang mga papeles? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagtanggi niya. Ngunit ang pagkapit niya sa kanyang rosaryo ay naging mas mahigpit. Si Linda ay matapat na empleyado. Kung kinuha man niya ang mga gamit ni Marcelo, iyon ay para iligtas ang mga ito mula sa iyo. Humakbang ako palapit sa kanya. Sapat na malapit para maamoy ang kanyang mamahaling pabango na nahahaluan na ngayon ng amoy ng pawis dahil sa kaba. Linda works for me now, Valentina. Ibinigay niya sa akin ang metal box bago niya ito ibigay sa inyo. At alam niyo ba kung ano ang nakita ko sa loob? Isang dokumento mula sa isang maliit na parokya sa probinsya. Isang record ng kasal sa pagitan ng isang babaeng nagngangalang Valentina Mercado at ng isang lalaking nagngangalang Roberto Santos. 20 taon na ang nakalilipas. Ang kulay sa mukha ni Valentina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang maputlang abon na kasing kulay ng kanyang belo. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang kasal na yon ay hindi kailanman napawalang bisa, Valentina. Patuloy ko. Ang bawat salita ko ay parang isang hatol ng kamatayan. Ibig sabihin, ang kasal nyo sa namayapang asawa nyo ay iligal. Ibig sabihin, si Esteban ay isang anak sa labas sa mata ng batas. Wala siyang karapatang magmana ng yaman ng mga Villarreal at wala kayong karapatang dalhin ang apelyidong yan. You are a bigamist. Isang kriminal na nagpanggap na reyna. Nagsisinungaling ka! Isang malakas na sampal ang itinalaga ni Valentina sa aking pisingi. Ang tunog ng palada tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ko ininda ang sakit. Hindi ko hinawakan ang aking pisingi. Sa halip, lalo ko pa siyang ninitian. Isang ngiti ng purong tagumpay. Yan na ba ang pinakamalakas mo, Mother? Mas masakit pa ang ginawa niyo sa papa ko. Pero huwag kang mag-alala. Ang dokumentong yon ay nasa kamay na ng media ngayon. Sa susunod na, lalabas ka sa presentong ito, hindi na Mrs. Villarreal ang itatawag nila sa'yo, kundi inmate number 405. Napatras si Valentina. Ang kanyang mga tuhod ay nanhina hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang belo ay nalaglag, inilalantad ang kanyang gulo-gulong buhok at ang kanyang tunay na anyo. Isang matandang babaeng na wala na ang lahat ng kapangyarihan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel kasunod si Attorney Ledesma. Hawak ni Gabriel ang isang folder. Wina, tapos na. Ang SEC ay formal na nang hatakin ang lahat ng assets ng Villarreal Group. At si Esteban, kasalukuyan siyang hinahanap ng mga pulis matapos tangkaing tumakas papuntang abroad, kasama ang lahat ng natitirang pera sa vault. Tumingin ako kay Valentina na ngayon ay humahagulgol na ng walang tunog. Ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Nasaan si Esteban, Valentina? Nasaan ang anak mo na tinuruan mang magnakaw? Hindi siya sumagot. Sa halip, isang boses mula sa labas ng silid ang sumigaw. Ang tunog ng mga nagtatakbuhang pulis at ang sigawan ng mga tao ay muling bumalot sa presento. May nagdive sa tulay! Isang itim na SUV ang nahulog sa ilog! Sigaw ng isang opisyal. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Alam ko kung kaninong sasakyan yon. Ang tagumpay na aking hinahangad ay tila may kasamang pait na hindi ko inasahan. Ang amoy ng antiseptic at gamot sa loob ng intensive care unit ay tila sumasakal sa bawat hininga. Isang paalala ng linyang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Sa gitna ng puting silid, nakahiga si Esteban. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tubo at benda. Ang tunog ng makina na nagbabantay sa kanyang mahinang tibok ng puso ay tila isang mabilis na orasan na nagbibilang ng kanyang natitirang oras. Ang lalaking dati ay puno ng kayabangan. Ang lalaking nagtangkang itapon ako sa basurahan ay ngayon
ay hindi man lang maigalaw ang kanyang sariling mga daliri. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang kama. Ang tunog ng aking sapatos sa malinis na sahig ay tila ba gumigising sa kanyang diwa? Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita ko ang purong takot at pagmamakaawa. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig, ngunit tanging isang garalgal na tunog lamang ang lumabas. "Uwi na," ang mahinang bulong niya, halos hindi marinig. "Tulungan mo ako. Ang mga doktor, kailangan ng pera. Please, save me." Tiningnan ko siya nang walang kahit katiting na awa. Ang aking muka ay tila isang pader ng yelo na hindi matitibag ng kahit anong luha. "Save you, Esteban? Ironic, isn't it? Nung gabing namamatay si Papa at humihingi ng tulong sa'yo, ang tanging ginawa mo ay bulungan siya ng mga kasinungalingan para lalong bumigay ang puso niya. Ngayon, hinihiling mo sa akin na gamitin ang pera ni Papa para dugtungan ang buhay mo?" Hinawakan ko ang remote ng kanyang hospital bed at dahan-dahang itinaas ang kanyang pagkakasandal para maging pantay ang aming paningin. "Wala ka ng pera, Esteban. Ang huling sentimo na kinuha mo sa vault bago ka bumangga sa tulay ay nakumpiska na ng mga pulis bilang ebidensya ng iyong plunder case. Ang mansyon? Kanina lang ay formal na itong nailipat sa pangalan ko bilang pambayad sa lahat ng utang nyo. You are a Villarreal without a name, a home, or a future." Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sienna. Hindi siya lumapit kay Esteban. Sa halip, diretso siyang pumunta sa cabinet ng gamit nito at nagmadaling buksan ang bag na naroon. Ang kanyang mga mata ay nandidilat sa desperasyon. Naghahanap ng anumang alahas o cash na naiwan. "Where is it? Nasaan ang susi ng safety deposit box?" Sigaw ni Sienna. Hindi man lang tinitingnan ang kanyang mang-ingibig na nakahiga sa kama. "Wala na roon, Sienna," malamig kong sabi, habang ipinapakita ang isang maliit na gintong susi sa aking kamay. Ibinigay na ito sa akin ng mga investigador dahil ako pa rin ang legal na asawa. Ikaw? Ikaw ay isa lamang accessory to the crime. At based sa records na nakuha namin mula sa archive, ikaw ang nag-utos kay Linda na itago ang records ng bigamy ni Valentina. "Nagsisinungaling ka. Wala kang ebidensya," singit ni Sienna. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. "Ang tunog ng pagpasok ng mga pulis sa hallway ay dapat sapat na ebidensya para sa iyo," sagot ko habang itinuturo ang pinto. Pumasok ang dalawang opisyal at agad na pinusasan si Sienna. Ang tunog ng mga bakal na nagbatama sa kanyang mga kamay ay tila isang musika ng katarungan para sa akin. "Esteban, iligtas mo ako. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang may kasalanan ng lahat," sigaw ni Sienna habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit tanging luha lamang ang naisagot ni Esteban. Ang huling kataksilan ng kanyang mahal ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Nang kaming dalawa na lang ang naiwan, inayos ko ang aking buhok at tumayo ng tuwid. "Ang iyong ina ay nasa selda na, Esteban. At ikaw, kapag nakalabas ka sa ospital na ito, kung makakalabas ka pa, ay diretso ka sa kulungan para harapin ang kaso ng pagpatay sa aking ama at ang pagnanakaw sa aming yaman. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi ka mamatay, dahil gusto kong maranasan mo ang bawat segundo ng pagiging walang-wala." Pinindot ko ang call button para sa nurse. "He's having trouble breathing. Please, do your job. But don't expect any extra payments for special treatments. He gets the standard service for an indigent patient." Lumabas ako ng silid ng hindi lumilingon. Sa labas ng ospital, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang gabi ay malamig, ngunit ang hangin ay amoy kalayaan. "It's over, Wina. You won," sabi ni Gabriel, habang binubuksan ang pinto para sa akin. "No, Gabriel. I didn't just win. I survived," sagot ko. "Pero may isang bagay pa. Ang sulat na nakuha ko mula sa metal box? Ang liham ni Papa tungkol sa aking kapatid. Kailangan ko siyang mahanap." Habang paalis ang sasakyan, nakita ko ang refleksyon ng ospital sa side mirror.
Ang mga ilaw nito ay unti-unting naglalaho, gaya ng paglaho ng mga Villarreal sa aking buhay. Ngunit sa aking bulsa, ang huling sulat ni Papa ay tila nagniningas. Isang bagong mystery yung magbubukas ng pinto sa isang katotohanang hindi ko inasahan. Nakatayo ako sa pinakamataas na palapag ng bagong gusali ng Villarosa Designs, habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay kulay ginto at lila, isang perpektong painting na hindi kayang tapatan ng kahit anong disenyo. Ang malamig na ihip ng hangin ay humahaplos sa aking mukha, dala ang amoy ng dagat at ang katahimikan na matagal kong hinangad. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang bawat tinik ng galit na dating nagpapatakbo sa aking bawat hakbang. Senyora Wina, ang lahat po ng mga panauhin ay naghihintay na sa ibaba para sa ribbon cutting ng Marcelo Villarosa Foundation. Ang mahinahong boses ni Mang Selmo ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay puno ng paggalang at katapatan. Tumingin ako sa kanya at numiti. Isang ngiting totoo at abot hanggang sa aking mga mata. Salamat, Mang Selmo. Bababa na ako. Mauna ka na doon. Nang muli akong mag-isa, kinuha ko ang huling liham ni Papa mula sa aking bulsa. Ang papel ay lumana at may bahid ng nakaraan. Ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay naging kumpas ng aking bagong buhay. Nahanap ko na ang aking kapatid. Isang batang babaeng nagngangalang Maya na kasalukuyang nag-aaral ng sining sa isang universidad sa probinsya. Hindi ko siya pinilit na makilala ako agad. Sapat na sa akin na malaman na siya ay ligtas at binibigyan ko siya ng kinabukasang ipinagkaat sa amin noon. Ang Project Phoenix ay hindi lamang pala tungkol sa pagbawi ng yaman, kundi tungkol sa pagbuo ng isang pamilyang nakabatay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kumusta na kaya sila? Ang tanong ngayon ay dumaan sa aking isipan, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa isang malamig na kuryosidad. Si Doña Valentina ay nasa loob pa rin ng correctional facility. Ayon sa balita, ay unti-unti na itong nawawala sa sarili, paulit-ulit na binabanggit ang isang pangalang hindi naman sa kanya. Si Esteban naman ay nananatiling nakaratay. Isang anino ng lalaking dati ay nang-api sa akin. Nabubuhay sa tulong ng mga makina at sa awa ng mga taong dati ay minaliit niya. Si Sienna ay nahatulan na rin ng ilang taon dahil sa kanyang pakikipagsabwatan. Tinanong ko ang aking sarili. Napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay simple. Hindi ko na sila kailangang patawarin dahil hindi na sila mahalaga sa akin. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong karapat-dapat sa puwang sa aking puso. Ang mga Villarreal ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tapos ko ng basahin at isara. Ang aking kapayapaan ay hindi nanggaling sa kanilang pagdurusa, kundi sa aking sariling paglaya mula sa kanilang anino. Dahan-dahan kong inayos ang aking puting blazer. Ang bawat hibla ng tela nito ay sumisimbolo sa aking bagong pagkatao. Isang arkitekto na hindi na nagdidesenyo para sa ibang tao, kundi para sa sarili niyang kaligayahan. Isang huling sulyap sa larawan ni Papa na nakapatong sa aking mesa bago ko tuluyang pinatay ang ilaw ng aking opisina. Papa, tapos na po tayo sa paghihigante. Ngayon, oras na para mabuhay. Mahinakong bulong sa hangin. Pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ng masigabong palakpakan at ang mainit na pagtanggap ng mga taong naniniwala sa aking kakayahan. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Gabriel Monteverde. Hindi siya lumapit, tanging isang tango at isang makahulugang ngiti lamang ang kanyang ibinigay. Alam namin ang hangganan ng aming ugnayan, isang pagkakaibigang nabuo sa gitna ng bagyo, na ngayon ay handang subukan ang kalmado at payapang dagat. Sa pagputol ko ng ribbon, ang tunog ng gunting na tumatama sa silk ay tila hudyat ng aking tuluyang paglaya. Wala nang wina na kamukamuhan. Wala nang wina na martir.
Ang bawat hakbang ko pasulong ay patunay na ang pinakamabisang sagot sa mga taong sumubok na sirain ka ay ang manatiling buo, manatiling matatag, at manatiling makinang sa gitna ng sarili mong tagumpay. Ang arkitekto ay tapos na sa pagbuo ng nakaraan. Ngayon, itinatayo ko na ang aking hinaharap. Isang hinaharap na puno ng pag-asa, katarungan, at higit sa lahat, pagmamahal sa sarili. At sa bawat gabing darating, hindi na ako matutulog ng may takot, kundi may kasamang pasasalamat sa bawat sugat na naging dahilan ng aking pagiging malakas. Ang kwento ay nagtatapos dito, ngunit ang aking buhay ay kasisimula pa lamang.